Maligayang pagbabalik kapatid. It's kapatid Alvin is here. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang matapang na pahayag ni Vice President Sara Duterte na umuugo ngayon sa social media at balita. Ang sabi niya, hindi pa kayo nakakita ng kalaban na katulad ko. Nagpigil ako ng nagpigil kasi masama sa bayan. Hindi maganda ang political stability. Pinabayaan ko kayong sirain ang pangalan ko kasi I have nothing to lose. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pahayag na ito? Ano ang konteksto sa likod nito? At ano ang maaaring epekto nito sa ating bansa? Halika kapatid at samahan niyo akong himay-himayin ang isyong ito. At lahat ng yan ay dito mo lang malalaman sa channel na ito. Unahin natin ang sinabi niyang nagpigil ako na nagpigil kasi masama sa bayan. Hindi maganda ang political stability. Oh boy, ang political stability o katatagan ng politika ay napakahalaga sa ating bansa. Ito ang pundasyon ng ating ekonomiya, pamahalaan at relasyon sa ibang mga bansa. Kapag nagkaroon ng gulo sa politika, kadalasang nagiging apektado ang lahat mula sa mga negosyo hanggang sa pangaraw-araw na buhay ng mamamayan. Ayon kay Vice President Sara Duterte, tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court Justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. pinili niyang magtimpi sa kabila ng mga batikos at intriga para hindi magdulot ng karagdagang gulo sa ating bansa. Ngunit tila ang kanyang pagpaparaya ay hindi naging sapat para mapigilan ang mga pag-atake laban sa kanya. Ang tanong kapatid, gaano ba kahalaga ang pagkakaroon ng political stability at paano ito maaaring maapektuhan ng mga sigalot sa politika? Bilang mga Pilipino, anong papel natin para mapanatili ito? Isa sa mga nakapukaw ng pansin sa kanyang sinabi ay ang linyang, "Pinabayaan ko kayong sirain ang pangalan ko kasi I have nothing to lose." Ano ang ibig sabihin ng I have nothing to lose? Para sa marami, ang linyang ito ay isang matapang na pahayag mula sa isang leader na tila handang harapin ang lahat ng hamon dahil wala na siyang kailangang ipaglaban para sa sarili. Maring ito ay nagpapakita ng kanyang tiwala sa sarili o pagiging prinsipyado sa kabila ng mga isyu. Pero kapatid, hindi maiiwasang itanong, ano ang maaring dahilan kung bakit niya ito nasabi? Isang bagay ang sigurado kapatid, hindi biro ang ganitong pahayag, lalo na kung ito ay galing sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Katanungan, kung ikaw ay nasa ganitong posisyon, paano mo haharapin ang mga ganitong klaseng hamon? May sagot ka ba kapatid? Ituloy natin ang isa pang linya. Sinira nyo na siya. Wala na siyang ikakasira pa. Tapos, ganito ang gagawin nyo? Malinaw na tinutukoy dito ni Vice President Sara Duterte ang isang tao na mahalaga sa kanya. At base sa konteksto ng balita, ito ay si Atty. Lopez. Sa likod ng pahayag na ito, tila ipinapakita niya ang kanyang matinding damdamin
sa ginawang hakbang laban sa kanyang kaalyado. Ngunit ito rin ay nagiging mas malalim kung titingnan natin ang konteksto ng relasyon ng mga tao sa gobyerno at ng sambayanan. Ang ganitong pahayag ay naglalabas ng mas malawak na usapin. Ang pagiging patas ng sistema ng hustisya, ang accountability ng mga opisyal, at ng epekto ng mga personal na relasyon sa mga desisyon ng pamahalaan. Ang ganitong klase ng retorika ay nagdudulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga tao. Para sa iba, ito ay simbolo ng tapang at katapatan. Para naman sa iba, ito ay maaaring tingnan bilang isang hakbang na nagdaragdag ng tensyon sa politika. Narito ang ilang mahahalagang tanong na dapat nating pagnilayan. Number 1. Bilang isang leader, hanggang saan ang limitasyon ng pagpapahayag ng damdamin sa harap ng publiko? Number 2. Paano natin masisiguro na ang ganitong mga pahayag ay hindi magdudulot ng kaguluhan sa ating lipunan? Number 3. At paano natin maipapakita na ang ating bansa ay may matatag at patas na sistema ng hustisya? Gusto mong mag-comment, kapatid? Sige nga, nang malaman namin ang inyong opinion. Maraming salamat po. Laging tandaan, mahalaga na ang ating mga leader ay maging modelo ng pagkakaisa at pagiging responsable sa kanilang mga sinasabi. Mga minamahal kong kapatid, ang isyong ito ay hindi lamang tungkol kay Vice President Sara Duterte o sa mga tao sa likod ng mga kontrobersyang ito. Ito ay isang paalala para sa ating lahat bilang mamamayan ng Pilipinas. Kailangan nating tanungin ang ating sarili, kapatid. Ano ang papel natin bilang Pilipino sa pagpapalakas ng ating demokrasya? Paano natin masisiguro na ang ating sistema ay hindi naaapektuhan ng emosyon, politika at pansariling interes? At higit sa lahat, paano natin mas mapapabuti ang ating lipunan para sa mas maayos at mas matatag na kinabukasan? Mga minamahal kong kapatid, hindi madali ang mga isyong ganito. Pero mahalaga na tayo ay maging mulat, mapanuri at responsable sa pag-intindi ng mga ito. Ang mga pahayag tulad ng kay Vice President Sara Duterte ay maaaring maghatid ng inspirasyon para sa iba. Ngunit dapat din tayong mag-ingat sa epekto nito sa ating lipunan. Ano ang inyong opinion sa isyong ito? Ano ang masasabi ninyo sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte? I-comment nyo lang sa baba, kapatid, at mag-usap tayo tungkol dito. Oh boy! Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aking channel, kapatid, para sa mas marami pang talakayan tungkol sa mahahalagang isyu ng ating bayan. Muli, ako si Kapatid Aviniz at naniniwala ako na ang pagkakaisa at kapayapaan ay susi sa mas maayos na Pilipinas. Maraming salamat at lagi kayong mag-ingat hanggang sa muli.